Magandang hapon sa ating lahat, grade 9 at 10 now. Welcome sa ating panibagong aralin. My name is Sir Jordan and I'll be your teacher for this afternoon sa economics. Is everyone here present sa ating online class? Nandito na ba lahat? Nandito na ba? Thumbs up naman dyan. Okay, maraming salamat. Sa pagkakataong ito, tayo ay mananalangin muna. Ang panalangin ay pangungunahan ni Flora Bess. Let's pray. Okay, classmates, let's bow our head and let's pray. Dear Lord, thank you po sa araw na ito. I-guide niyo po yung mga classmates and si teacher po. Thank you for the wisdom and guidance every day. In Jesus' name, Amen. Amen. Palapakan natin yung ating mga sarili for showing up this afternoon. Sa pagkakataong ito, tayo ay mag-check ng attendance. Attendance check muna tayo mga class. Alright. So ngayon, meron tayong isang absent. Meron naman tayong 7 present, 2 late. Isang excuse dahil may sakit si Mark. And of course, meron tayong isang early bird. Palapakan naman natin yung ating early bird or heart react nyo na lang. So that is our attendance. Ang nga pala class, on May 11, malapit yung birthday. 32 days na lang, birthday na ni Richie Ann. Of course, huwag natin kakalimutan na yung mga classroom rules natin. Be respectful to everyone. Raise your hand before speaking. At kung may question kayo, tawagin niyo lamang or mag-raise lamang kayo ng hand sa ating classroom. For today's cleaners, we have Team Beta. So, ang group natin ay Team Beta, Team Alpha, and Team Gamma. Are you ready, class, for our next activity? Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, no? Tayo muna ay magkakaroon ng isang energizer. Excited ba kayo doon? Are you, class, excited? Yes, sir. Okay. At this juncture, tayo ay dadako na sa ating activity. Nakikita niyo ba sa screen? Ito ay tinawag nating Wheel of a Fortune, pera o kahon. Din natin yung ating puso sa pagpili ng mga kahon dahil baka tayo ang mananalo ng premyo. House and lot. House and lot na may katumbas na 100 points. So we have 3 minutes for this energizer. So, kung meron na kayong team, meron na kayong leader per team. No, sa Team Alpha, Team Beta, and Team Gamma. Ang gagawin lang natin, sa loob ng 3 minuto, ang bawat team ay pipili. Mauna yung Team Alpha, pipili ng kahon. Anong kulay ng kahon dyan. Tapos, equivalent niya ng mga points or meron ding bukya. Okay? Simulan na natin yung oras. Alam kong ready na yung mga team member at team leader. Let's start now. Team Alpha, choose one color. We're going to choose po the color pink po, sir. Pink. Ano kayang laman ng pink? Bokya. Walang laman. Sige, Team Beta, it's your turn. Team Beta in one. Pong kulay is yellow po. Yellow. Ang laman ng yellow ay... Well, congratulations. You have 200,000 pesos, equivalent of 20 points. Team Beta. And next group, Team Gamma. Choose now. Sir, kulay green po. Kulay green. Alright, you have 500 points, Team Gamma. Alam mo muna sa ating leading ngayon ay Team Gamma. Meron pa tayong time. Choose na ulit. Team Alpha. It's your turn. Come on. Next po, sir, is orange po. Orange. Orange. Ang naman ng orange ay 100 points, equivalent of 15 points. Next team, Team Beta. Sir, ano po, sir? Kulay purple po. Purple.
Oh, Bokia, better luck next time. Last group, last team, rather, Team Gamma. It's your turn. Kulay yellow po. Yellow. Alright, congratulations. You have 200 points. Palapakan naman natin ang Team Gamma. At doon na, nagtatapos, no? We have 70 points sa Team Gamma, 20 points sa Team Beta, and 15 points sa Team Alpha. Our winner is Team Gamma. So ngayon class, alam kong ready na kayo for the next lesson natin. Nakaraan, pinag-aralan natin ay patungkol sa kahulugan ng economics. Ngayon naman, let's think something. Ano ba yung next? Okay? So last time, pinag-aralan natin ano ba yung kahulugan ng economics, saan ba ito nagmula. Ngayong araw, sabi ko kanina, our lesson is all about kahalagahan ng economics sa pamumuhay ng pamilya. Ngayon, meron lamang ako isang katanungan. No? Sa tingin niyo, bakit mahalagang malaman natin yung importance ng economics as we living, no? Nabumuhay tayo sa araw-araw. So bakit kaya mahalagang malaman ito? Anybody that wants to answer? Sige, Lisa Jane. Ano po sir, yung economics, mahalaga po siya dahil tinutulungan po nito yung mga taong mahalaan na gumawa ng matalinong sa paggamit po ng limitadong yaman po na pinagkukunan natin. Thank you so much, Arjun, for your answer. Maraming salamat. Ay, bigyan naman natin ng heart. Tama no, na yung kahalagahan ng economics is very important sa pang-araw-araw nating pamumuhay because tayo bilang sa estudyante, di ba, pumapasok tayo sa classroom, nag-aaral tayo, meron din tayong family, doon pa lang nasusubok na kung on how we choice, paano tayo magdesisyon sa pang-araw-araw natin. Are you class ready for our next lesson? Parinig naman ng yes or heart react dyan. Yun, maraming salamat. Our next lesson, may handang video lesson si teacher para sa inyo. Ang gagawin ninyo ay makinig, manood, dahil may mga ilang pakulo ako mamaya after this video lesson. So let's watch this video. Kapag nagkakawatak-watak ang mundo dahil sa digmaan, posible pa bang mahanap ang kapayapaan? Quick facts muna tayo! Napansin niyo ba tuwing may balita tungkol sa giyera sa kabilang panig ng mundo, biglang nagtataas ang presyo ng langis? Bakit nga ba at anong kinalaman nito sa ating aralin sa economics? Ngayon, ating alamin ang dalawang konsepto ng kakapusan at kakulangan gamit ang issue ng supply ng langis sa gitna ng digmaan. Ang kakapusan o scarcity. Isipin ninyo, ang langis o fossil fuel. Hindi ito parang magic na lilitaw na bigla. Ito ay non-renewable. Ibig sabihin, may hangganan o absolute scarcity ito. Kahit walang giyera, ang kakapusan ay umiiral dahil sa walang katapusang kagustuhan ng mga tao. Kahit na limitado ang yaman ng mundo. Pero teka, bakit ka ba nagkakaubusan ng langis kapag mayroong giyera? Dito papasok ang shortage o kakulangan. Ang shortage ay panandalian lamang. Halimbawa, dahil sa giyera, hindi makadaan ang barko o pinatigil ang kalakalan. Tinatawag natin itong sanctions. Ang resulta, mas maraming gustong bumili kaysa sa mga dumarating na supply. Hindi ibig sabihin na gusto ng yaman sa mundo, kundi naharang lang ang daloy nito. At tinatawag natin itong relative scarcity. Sapat ang yaman sa mundo, pero hindi lang pantay-pantay ang distribution dahil sa gulo. Ano kaya mga palatandaan at epekto? Una, pagtaas ng presyo. Dahil sa kakulangan na supply,
tumataas ang presyo ng gasolina, pamasahe, at mga bilihin. Pangalawa, polusyon. Dahil sa kakulangan ng malinis na enerhiya, napipilitan tayong gumamit ng mga maruruming alternatibo. At pangatlo, kakulangan o kahirapan sa pagkuha nito dahil nauubusan na ang mga supply. Bakit mahalagang malaman ito? Dahil sa economics, ang bawat desisyon ay may opportunity cost. Kapag mahal ang nangis dahil sa giyera, kailangan natin magtulungan at mag-isip ng solusyon. Ang kakapusan ay bahagi na ng buhay, pero ang kakulangan ay maaari natin gawan ng solusyon sa pamamagitan ng matalinong pagdidesisyon at pagtutulungan ng mga bansa. Makabit natin ang kaginhawaan ng komunidad. Ako si Sir Jordan. Hanggang sa muli nating aralin. Stay smart and stay informed. Okay, thank you so much grade 9 for listening and watching yung ating video lesson. It's all about kahalagahan ng economics sa pamumuhay ng pamilya. So class, kung mapapansin ninyo, no, na maraming nangyayari sa paligid natin. Especially ngayon na crisis. Merong crisis na nagaganap, hindi lang sa Middle East. And of course, sa bansa natin, no, we are affected also. Kanina sa video, merong nabanggit na scarcity and shortage. May mga examples tayo doon na pinakita. Pag sinabi natin scarcity, ano nga yun? Anybody? Kakulangan po, sir. Kakulangan. Anyone? Any answer? Scarcity? Kakapusan po, sir. So class, lagi nating tatandaan that scarcity or kakapusan ay yung di kasapatan at pangmatagalang kakulangan ng pinagkukunan ng yaman. Pag sinabi naman natin kakulangan, this is shortage. Panandali ang kakulangan lamang dahil sa mas mataas ang demand kesa sa supply. Okay, ngayon I have this question sa inyo. May handang mga katanungan si teacher. Nais kung sagutan ninyo ito, no? Sa pag-aaral class ng kakapusan at kakulangan, ano ang kahalagahan nito sa ating ekonomiya? Di ba kanina pinag-aralan natin or sa video lesson, tinalakay yung kakapusan at kakulangan. Sa tingin ninyo, ano ang kahalagahan nito sa ating ekonomiya ngayong may nagaganap na digmaan? Sige, Liza Jane. Sir, naririnig Sir, ako po po, ako. sir. Okay, Clea, go ahead. Sir, para po sa akin, mahalaga ang pag-aaral ng kakapusan or ng scarcity sa economics dahil tinutulungan nito tayong gumawa ng matalinong desisyon sa paggamit ng mga limitadong yaman. Lalo na po sa panahon ng digmaan kung saan mas lalong nagkukulang ang supply ng pagkain, pera at serbisyo. Maraming salamat, Clea, for your answer. Sabi sa example kanina, dahil sa crisis, no? Apektado yung pamasahe, yung binaba yung DepEd na memo. That's why, right now, di ba, nag-online class tayo, at isa yon sa epekto ng crisis na nararanasan natin. Okay ba yon? Any answer? Gustong sumagot si Casey. Nandyan ka ba, Casey? Sir, paulit po. Hindi ko po kasi narinig. Choppy Ito, po sa kasi. pag-aaral ng kakapusan, Casey, para sa iyo, ano ang kahalagahan nito sa economics o sa ekonomiya ngayong may nagaganap na digmaan? Go ahead.
Mahalaga po ito, sir, para po maging aware po tayo sa lahat po ng bagay. Okay, that's right. That's right answer. Para maging aware tayo that ikaw na estudyante ka lang, hindi ka, di ba, meron ka you are, ano, you are aware on what is happening sa ating economy or sa paligid natin. Conscious tayo dapat sa nangyayari. So, sa pagkakataong ito, is there any question? May mga katanungan ba kayo? Question, clarification. I'm so sorry po, sir. May question ka, Ruby? Kung wala na, thumbs up naman dyan. Thumbs up. Alright. So class, natapos na yung ating video lesson, yung ating aralin. Ngayon, may handang short multiple choice quiz si teacher para sa inyo. This is uploaded na sa ating GCR. Ayan. Isha Mission. So, ito paano natin ito sagutan, yung can visit our Google Classroom. I will show, papakita ko sa inyo. Fill out nyo lang yung mga need na information, name, and section. So right after that, may mga may mga station tayo, 4 countries. Kailangan niyo sagutan, basahin yung panuto because may mga oras yan dyan. Your timer starts now. Your 3 minutes timer starts now. Nari na kayong magsimula. Sabihin nyo lamang kung tapos na kayo. Sumasagot ba yung lahat? Right after na matapos ninyo, paki-screenshot yung score and you can upload it sa ating Google Classroom. I have attachment na ginawa doon. So, ayan. Upload nyo lamang dyan sa ating Google Classroom if you're once done. Meron na lamang kayo 2 minutes to answer. Tapos na ba ang lahat? Sir, tapos na po. Yung iba pa, thumbs up naman dyan. How about Tapos na rin po ako, sir. RJ? Riza, tapos na? Thumbs up? Alright. So class, bago tayo lumisan, bago tayo magpaalam sa ating aralin, sa klase na to, I prepared you a takdang aralin, assignment. So dahil holiday bukas, inyo itong sagutan at pagbulay-bulayan, no? At ipasa ito sa Friday. This is your assignment. Uploaded na rin ito sa GCR. Fill out na lang yung mga names and section. This is essay, no? Essay question or takdang aralin. Make sure, class, na mabasa ninyo yung guidelines dahil sabi dyan, bawal mag-copy-paste. That is essay. Bawal lumipat ng tab. Marireset lahat ng progress kapag na naglipat kayo ng ibang windows. And of course, mayroon yung timer. So, be mindful sa time. And I hope naman na kaya nyo yung gawin dahil malalakas kayo at magagaling. Also, meron din dyaang rubrics. So, right after nito, you can answer this or tomorrow before tayo mag-resume sa ating lesson. By the way, next week ay online class pa rin tayo, no? Hanggat wala pang memo na ibinababa. Naunawaan ba? Opo, sir. Alright. So, overall, this is our lesson, kahalagahan ng economics sa pamumuhay ng pamilya. Class, lagi nating tatandaan na
everyday, no, meron tayong mga choices, may mga opportunities tayo na pwedeng isakripisyo because yung mga kagustuhan natin, yung mga wants and needs natin, lahat yan ay may opportunity cost. Kailangan lang natin ay maging matalino sa pagpapasya. So I hope you learned something sa ating klase. Kung wala nang katanungan, we can leave na or ayun. Maraming salamat grade 9 Asana for your time, your moment na pumasok kahit nakakaantok ngayong hapon. No, thank you so much sa inyong oras. Pwede ba tayong mag-open ng cam for picture taking? Okay lang ba? Ayan. Ayan, may nag-open na. Yung iba hindi pa nakapag-open. Alright. Ayan. So, this has been our lesson. Kahalaga ng economics sa mamuhay na pamilya. Paalam na grade 9, Athena. Paalam, sir. Bye. Thank you, thank you. Ingat kayo, ingat. Kayo rin po, sir. Thank you so much.